Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayon naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang inyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ang siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nagsasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham.
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip na may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang mamumuhay ayon sa aking aral, kailan ba'y di makaranas ng kamatayan?" Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang mamumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, ay walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin na sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham.' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na.' Duwampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ng Santo Padre Pio. Sa panahon po ng Kwaresma, lagi nating hinahanap ang kahulugan ng tunay na buhay. Hindi yung buhay na umaasa lamang sa mga bagay na nakikita natin, kundi yung buhay mismong nagmumula sa ating Diyos. Atin po pagnilayan ng Ebanghelyong ating napakinggan ngayong umaga. Kapag sinasabi po nating hindi mamamatay kailanman, hindi po ito tumutukoy sa pagiging immortal ng ating mga katawan. Alam po nating lahat ng ating katawan sa mundong ito ay lilipas at may hangganan. Kaya ito po ay patungkol sa ating pagkatao na nakakaramdam ng tunay na kapayapaan, pagmamahal o pag-ibig at kabuluhan. Isang buhay na hindi maaaring maapektuhan ng anumang problema o maging kahit ng kamatayan. Parang isang puno na matibay na may ugat, kahit anong bagyo o pagbaha ay nananatiling nakatayo at di matumba. Kung ganoon, paano nga ba natin makakamit ang ganitong buhay na tinutukoy sa ating Ebanghelyo? Ito po ang ilang mga paraan na pwede nating gawin sa ating pang-araw-araw na buhay upang pagmayamanin ang ating pananampalataya at makamit ang tinutukoy ng ating Panginoon. Tayo po'y magbasa at unawain ang mga salita ng Diyos araw-araw. Hindi po kailangang maggugol na mahabang oras, kahit po 5 minuto lamang. Bago matulog o pagkatapos gumising, tayo po ay magbasa ng ilang mga talata mula sa ating Biblia
At isipin natin kung paano natin maaaring ilapat ito sa ating mga buhay. Halimbawa na nga na lamang kung tayo nagbasa tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa, masdan po natin ang ating paligid. Huwag na po tayong lumayo. Kung sino ang nangangailangan ng tulong, ating tulungan. Kung sino nangangailangan ng pag-aaruga, arugain. Ang pangalawa, maging tapat sa ating mga pagkakamali at humingi ng tawad. Hindi natin maiiwasan pong magkamali sapagkat wala namang perpekto sa atin. Ngunit mahalaga na tanggapin natin ang pagkakamaling ito at humingi ng tawad sa Diyos at sa mga taong ating nasaktan. Kahit na isang simpleng pagbanggit ng pasensya na po, ay nagbubukas ng daan patungo sa pagbabago at pagdilinis ng ating mga puso. Ngayong Kwaresma, maaari nating gawin ang examination of conscience tuwing gabi bago tayo matulog. Ating tignan kung anong mga bagay na pwede nating ayusin sa ating buhay. Ang pangatlo ay gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Sa ating mundo, masyado tayong sanay na may bantay. Pag wala ng bantay, gayon. Ang tunay na paniniwala ay makikita hindi lamang sa ating mga salita, kundi dapat sa ating mga gawa. Maaari tayong tumulong sa isang kilala nating may sakit. Ibigay ang ating mga lumang damit sa mga nangangailangan na atin namang ginagawa tuwing may bagyo o kaya may nasalanta o may nasunugan. O simpleng pagngiti lamang o pagbati sa mga nakakasulubong natin sa daan ay maaaring pamamaraan. Ang mga ganitong maliliit na gawa ng kabutihan ay nagpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Ang pang-apat ay huwag matakot na manindigan para sa katotohanan. Minsan, baka sabihin ng iba na mas madaling sumunod sa kung ano ang uso, kung ano ang gusto na nakararami, kahit alam nating ito ay mali. Ngunit bilang mga mananampalataya, kailangan natin maglakbay ng matatag sa landas na itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ito madali, sapagkat may peer pressure na tinatawag. Kung lahat ng iyong barkada o lahat ng iyong kumare, kumpare ay ginagawa ito, malamang ganon din ang ating gagawin. Pero maaari tayong magsimula sa maliliit na bagay. Tulad na lamang sa pagtanggi sa chismis, no? Sa halip maging totoo sa ating mga salita. At kung meron man, may mga kumakalat na balita, pwede naman sigurong sa atin na maputol yung maling balitang iyon at wag nang ipakalat. May mga panahon din naman pong mahihirapan tayo at baka mapagod tayo sa paglalakbay ng ganito sapagkat kung minsan tayo na lang ang natitirang gumagawa ng kabutihan, tayo ay kung minsan ay nadi-discourage. Pero ang Panginoon sinasabi sa atin, manalig tayo sa Kanya at sa Kanyang katotohanan. Atin pong tatandaan na hindi po tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nariyan para sa atin, handang tumulong at handang gabayan tayo sa bawat hakbang. Ang mensahe po ng Ebanghelyo ay malinaw. Ang tunay na buhay na hindi mamamatay ay nasa ating kamay. Kailangan lang po nating buksan ang ating mga puso. Sundin ang mga salita ni Jesus at isabuhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinamay.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal ay kalugdan mo upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka kung may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa. Ani Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, Sa tagubili naman na galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamit sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kawitan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iaryan mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kayong tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalod sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-4, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan sa nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-5, sa darating na linggo ay simula na ng mga mahal na araw. May pagbabasbas na mga palaspas sa lahat ng misa. Ang hanay ng iba pang mga gawain ay matutunghayan ninyo sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana at sa ating FB page. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-6, inaanyayahan ang lahat na makiisa at maglakbay sa daan ng krus ni Jesus sa paraan ng pagtatanghal sa pangunguna ng mga kabataan ni Santo Padre Pio sa April 1, Miyerkules Santo sa ganap na 4 ng hapon. Halina't samahan natin si Jesus sa kanyang paglalakbay sa daan ng Kalbaryo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luwin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mahamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humahay tayong lahat na mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Paanyaya po sa panalangin sa umaga. Tayo po'y magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig.
Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya at aawitan, ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon na inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa panalangin sa umaga. Pagdating ng umaga, ang lagi nating dasal, si Kristo'y dakilain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri ng may tuwa at galak, si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag, si Kristo'y dakilain ng bayang iniligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan, si Kristo'y dakilain, masayang aawitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Gumising ka't tugtugin ang mga lira at alpa at may galak na hintayin ang darating na umaga. Tayo po'y magsiupo. Mahabag ka, O aking Diyos, ako sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin di ikakait. Kasama ko'y mga leon, kapiling ko sa paghimlay. Mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sibat at palaso, yaong ngipi nilang taglay. Matutulis yaong dila na animoy mga sundang. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nakadarama ng sarili ay dusat pagkasiphayo. Pagkat hinuhuli ako't nais niyang masilo. Humukay ng isang bitag upang ako ay mabuslo. Ngunit sila ang nahulog sa bitag na itinayo. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan na awiting masisigla. Katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at tugtugin mo yaong lumang lira at alpa.
Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansay, di kita pasasalamatan. Panginoon, ikay papurihan sa gitna ng mga hirap. Pag-ibig ng walang maliw ay abot na kalangitan. Nakadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman ang daigdig ang iyong kaniningningan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumising ka at tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating na umaga. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ng Panginoon si Jacob ang pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. At silang nagsisigawan ng satwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Panginoon, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halamang dinidilig, hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayoy sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ang pinakamainam na pagkain ng mga saserdote. Mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinamamalas. Ito ang sabi ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Dakila ang Panginoon, dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Dakila ang Panginoon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtitipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakakatulad na pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos ng Panginoon makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ikay pinupuri ng lahat. Saan man sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatar. Kayong taga-Siyon dapat na maggalak, at ang buong Huday magdiwang na lahat, dahilan sa Panginoon sa hatol niyang tumpak. Ang buong palibot ng siyo'y lakarin, ang lahat ng tori doon ay bilangin. Ang nakapaligid na pader pansinin, mga muog nito'y iyong siyasatin. Upang sa susunod na lahi isaysay, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman, sa buong panahon siya ang patnubay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Tayo po'y magsiupo. Ako na lang. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Ito ang bayang hinirang ninyo. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel.
Lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo at walang iba ang humirang sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa lupa upang sila'y maging inyo. Ang salita ng Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway, mula sa mga taong sa akin manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. Mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Papuring awit ni Zacarias. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Purihin ang Panginoon ng Diyos Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang iyong daraanan at ituro sa Kanya ang bayang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Si Kristong Panginoon ay dumating sa atin bilang liwanag ng sanlibutan upang tayo'y tumahak sa landas ng Kanyang liwanag at hindi sa kadiliman ng kamatayan. Papurihan natin siya at ating sabihin. Ang iyong salita'y naway maging ilaw sa aming gagabay. Diyos ng awa, tulungan mo kami ngayong umunlad sa pagtulad sa iyo, upang kaming nagkasala dahil kay Adan ay muling makabangon sa pamamagitan ni Kristo. Ang iyong salita'y naway maging ilaw sa aming gagabay. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay upang kami mamuhay sa katotohanan at umunlad lagi sa iyong pagmamahal. Ang iyong salita'y naway mag-iilaw sa aming gagabay. Turuan mo kaming maging tapat sa paghahanap sa kabutihang panlipunan alang-alang sa iyo, upang ang iyong liwanag ay sumilay sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng simbahan mo. Ang iyong salita'y naway ilaw sa aming gagabay. Hipuin mo ang aming mga puso upang hanapin ang iyong pakikipiling ng lubos-lubusan at maituwid ang aming mga pagkakasalang labag sa iyong karunungan at kabutihan. Sa iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan,
para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang iyong salita'y naway maging ilaw sa aming gagabay. Tayo po, dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, kung wala kaming magagawa sa tulong ng iyong Espiritu, tulungan mo kaming malaman ang tama at maging masigasig ng iyong kalooban ang aming magawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo po kami. Santo Padre Pio, Panalangin mo po. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po.